Good morning mga kamista. I'm excited dahil meron po tayong mahalagang balita sa araw na ito at importante po ito na malaman po ninyo. Tungkol po ito sa update ng mga nawawalang sabongero. At ito na po yung pinakahihintay nating lahat. Sa mga subscriber ko dyan na nakaantabay sa update natin, ito na po yung update na pinakahihintay po natin mga kamista. December 9, naglabas na po ng order ang Department of Justice. Nagsampa na po sila ng kaso laban sa 26 na mga akusado sa mga nawawalang sabongero. At kung inyo po matatandaan mga kamista, siyempre ang prime o ang pinaka leader na talagang tinuturo sa insidente o sa krimen na nangyaring ito ay walang iba kung hindi si Atong Ang. Siya ang itinuturong mastermind ni Patidongan, ng mga Patidongan brothers. At ang naging whistleblower nga po nito, ang nag-umpisa nito ay yun ding dating tauhan ni, alam niyo na, ni Atong Ang, kundi si alias Totoy po or yung mga Patidongan. So ngayon mga kamista, totoo na po ito. Akala natin wala na, nakalimutan na, natabunan na ng issue ng mga ng flood control o ng DPWH, ng mga congressman, ng mga senador na nasabit sa mga kalokohan na yan. Pero sa araw na ito, December 9 mga kamista, ay naglabas na nga po ng resolusyon o ng order ang Department of Justice na sila nga po ay nagsampa na ng demanda sa mga sangkot sa krimen ng mga nawawalang sabongero. So ito po mga kamista, bubuksan po natin at babasahin ko po sa inyo itong nilabas na order po. Ito po yung press statement, December 9, 2025. Department of Justice, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to charge Charlie Tiu Hai Ang alias Atong Ang and 25 other respondents with kidnapping, with homicide, and or kidnapping with serious illegal detention. So, ipopost ko po, tignan nyo po mabuti yung press release po ng Department of Justice. Ayan po, nandiyan po siya. At nandiyan din po ang lahat ng mga pangalan ng mga sangkot sa dito sa lahat ng mga kinasuhan dito sa nawawalang sabongero mga kamista. So I'm so excited kasi ang tagal na nating inintay nito. I know 2 months ako hindi nakapag-vlog, na busy ako. Na destino po kasi ako sa malayo, bundok. Walang signal and at the same time super busy po talaga sa trabaho kaya hindi natin naasikaso ang pag-upload o pag-vlog na nagalit na nga si Meta. Pinalo na ako at parang hindi raw ako kumikilos o gumagalaw. Pero dahil dito, tama-tama, nakabalik ako rito sa city at lumabas itong balita nito. I'm so happy, I'm so excited na ibalita sa inyo ang magandang balita na tuluyan na pong sinampahan ng kaso ng Department of Justice. Ito nga pong si Atong Ang at ang kanyang mga sinasabing mga kasabwat dito sa krimen sa mga nawawalang sabongero. At ito pong mga ito ay umusad dahil po sa ating mga witness na Patidongan brothers. So ito mga kamista, nakapost naman dyan, nakikita naman po ninyo, ilalagay ko dyan, pwede nyo po siyang i-screenshot at i-enlarge para mabasa po ninyo kung sino-sino sa lahat na yan, yung mga sangkot. So mga kamista, meron po ritong pangalan na hindi nabanggit noong mga nakaraan, noong kasagsagan o kainitan ng issue na ito. Meron po dyan na mga pangalan na hindi kasali, hindi kasama sa mga kinasuhan at isa na nga po diyan ay si Gretchen Barreto. Ayun naman po siguro dito, malinaw na malinaw nung binasa ko, sila ay mga kapos o hindi kompleto ang mga ebidensya para ay sila ay maisama sa kaso ng mga nawawalang sabongero. So excluded po ang pangalan ni Gretchen Barreto at
At wala rin po yung tawag dito, wala rin po yung pangalan ni General Makaspak ho yata yun. Hindi ko siya nakita. But anyway mga kamista, tuloy-tuloy lamang po at na ito na nga, unti-unti nang nakakamtan ng mga missing sa Bungero family yung kanilang hinihintay na hustisya. Hustisya para po sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at hustisya para gumulong po ang kaso na ito. At siyempre hustisya ito para doon sa mga namatay, sa mga nawawala na hanggang ngayon na hindi pa nakikita. So mga kamista, kung mapapansin po ninyo, bukod sa pangalan ni Atong Ang, siyempre siya yung number 1. May yung number 2, kung mapapansin nyo po dyan, doon sa mga subscriber ko na po, alam nila na isa dyan ay na-discuss ko na o na-vlog ko na kung ano ang kanyang role at kung ano ang kanyang partisipasyon ayon sa kwento ni alias Totoy o ni Julie Patidongan. At yan nga po ay walang iba, yung number 2 sa may kaso ay si Police Lieutenant Colonel Orapa. Siya po ay isang pulis at isa rin po siyang abogado. At sa link po, ilalagay ko sa doon po sa link sa aking description, sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking video na iyon, ay ilalagay ko po sa description yung link para mapanood po ninyo kung sino si Police Lieutenant Colonel Orapa, na isang tao rin na itinuturong tao mismo o kanang kamay yata or birador or team leader ng mga pulis, ng grupo ng mga pulis na dumudukot sa mga nawalang sa Bungero. So panoorin niyo po mga kamista para makilala niyo po kung sino si Police Lieutenant Colonel Orapa. Nandiyan po sa link, nasa description po. So mga kamista, ito na nga po, gumulong na at ngayon po ay makikita natin ngayon kung talaga bang may mapaparusahan na isang bilyonaryo. Kasi alam naman natin mga kamista, mayaman si Atong Ang. Ang daming kinita ng kanyang online sabong. Diyan nga po nagsimula yung problemang ito ni Atong Ang. Diyan po nagsimula yung krimen ng mga nawawalang sa Bungero dahil diyan sa online sabong. At balita nga po ay bilyon-bilyon ang perang kinikita diyan sa online sabong na iyan. Kaya po talaga nagkaroon na ng parang sindikato. Mga kamista, alam natin, siyempre umuusad man ang kasong ito, ay hindi pa rin natin maiwawala sa ating isipan o maiwawaglit sa ating isipan na ito po ay labanan ng mga malalakas. Si Atong Ang ay mayaman, kaya po niyang bumili ng pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Kahit 100 abogado pa yan, ay kaya niyang kumuha. At diyan po iikot ang batas. Diyan po maglalaban ang ebidensya. At siguro naman po sa tinagal-tagal ng proseso na bago isinampa ng DOJ ang mga kaso laban sa mga taong ito, ay sapat na talaga yung kanilang ebidensya na nakuha para mapatunayan na nagkasala nga o may kasalanan or may kinalaman itong si Atong Ang at ang kanyang mga grupo. So babasahin ko po sa inyo kung ano ibig sabihin po ng prima facie. Ito po sa pinaka layman terms ko na lamang po babasahin, yung tipong madaling intindihin Prima facie, ito lang po para mas madali. Prima facie evidence, yung sapat para makapasok sa korte. Sapat na ebidensya para makapasok sa korte. Parang minimum pair. Ito po, din tulad po, may nabasa nga ako, para isang minimum pair lang sa jeep. Diba? Pag sumasakay tayo sa jeep, kinakailangan natin magbayad ng minimum pair. Kung 10 piso, babayad tayo ng 10 piso para umusad na yung jeep papunta doon sa lugar na ating pupuntahan. Yan po ang ibig sabihin ng prima facie. Prima facie evidence. Ibig sabihin, sapat, may yung minimum na pangangailangan ng ebidensya ay na-meet para umusad ang kaso. At sinabi rin ho rito, with reasonable certainty of conviction. Ibig pong sabihin, yung po bang hindi lamang basta sakto, hindi basta hindi basta tama lang, kundi
malakas ang ebidensya para manalo. So, ibig sabihin po, pag sinabing prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ay meron pong sapat, tama, at malakas na ebidensya para manalo ang isinampang kaso laban kay Atong Ang at sa mga kasangkot na mga individual at mga pulis. So, yun po ang ibig sabihin nun. Kaya mga mista, may mga nanonood sa inyo rito sa akin ngayon, maraming po salamat sa panonood ninyo. At kung hindi pa po kayo subscriber, paki-subscribe and like and subscribe naman po mga kaibigan, at paki-share na rin para may spread po natin yung news, yung balita, yung magandang balita na umuusad din ang kaso ng mga missing sa Buguero kahit na walang press release, kahit na walang ingay, yung pala at sa likod nito ay umuusad naman at gumagana ang hustisya. At sana nga po mga kamista ay tuloy-tuloy na makamtan ng mga pamilya at ng mga nawawalang sa Bungero ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Alam nyo naman, di ba? Pinag-usapan na natin before na pilit pa rin po na binabayaran o ginagapang ang mga pamilya para umatras sila sa sa pagdidemanda, at huwag na silang umattend, huwag na bawiin po, mag-recant po sila ng kanilang mga statement, bawiin nila yung kanilang mga sinumpaang salaysay para huwag na pong matuloy ang kaso. At binabayaran po, ayon po sa kwento ng mga ibang pamilya, ay binabayaran po sila ng halos 20 milyon bawat isang pamilya umatras lamang sa kasong ito. At syempre, sino ba naman ang kayang magbigay ng ganyang kalaking halaga kundi yung mga taong merong kinalaman dyan at may kakayahan na magbigay ng 20 milyon sa bawat isang pamilya na nagsasampa ng demanda. Alalahanin niyo po, meron pong halos 20 o mahigit 20 itong talagang naghahabol na ito na hindi nagpabayad. Pero hindi lamang po ganyang karami ang namatayan. Marami po sa kanila ay umatras na dahil nga po ayon sa kwento ng ibang pamilyang natitira ay mukhang nagkabigayan na raw po kasi meron silang ebidensya o parang patunay na bigla na lamang daw po na nanahimik at hindi na sumama sa pagdidemanda at bigla raw pong nagkaroon ng pera, nagkaroon ng mga magagandang sasakyan, nagkaroon ng maayos na magandang bahay. So, yun po ay kwento po lamang ng mga ibang pamilya. So, ibig sabihin, maaaring tumanggap nga raw po ng mga suhol para hindi na ituloy ang demanda. But ganun pa man mga kamista, umikot po ang batas at umuusad ang batas. At syempre, ipanalangin natin na talagang manaig ang katotohanan. Dahil ito po ay labanan ng ebidensya. At tandaan po natin mga kamista, lagi kong sinasabi, lahat po ng nasasangkot na ito, lahat ng sinampahan ng demanda, ay nananatiling inosente sa mata ng batas dahil hindi pa po pinal ang judgment ng hukom o ng husgado. Sila ay itinuturing na inosente sa mga oras na ito hangga't hindi pa rin sila napapatunayang guilty sa ating mga hukuman. So mga kamista, ayon kay Julie Patidongan nga, sabi niya hindi raw siya titigil at ilalabas daw po niya lahat ng katotohanan. So, ito po ay labanan ng ebidensya, labanan po ng ng may pera din. Dahil talagang magagaling at mga bigating abogado ang maglalaban dito. At syempre, ang mga abogadong yan ay hindi basta-basta. So mga kamista, maraming pong salamat. Kung umabot ka sa panonood hanggang sa puntong ito, ay paki-subscribe, like, and share naman mga kamista. Para tulong mo na lang sa ating community, para lumago tayo. At maraming po salamat sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum, maraming po salamat. God bless us all. Hanggang sa muli mga kamista. Marami pong salamat at malapit na po ang Pasko. Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. Magtutuloy-tuloy na po muli ang ating vlog. At abangan nyo pong muli ang aking mga susunod na mga vlog tungkol sa mga reaksyon at comment na nangyayari sa ating lupunan. Maraming po salamat mga kamista. God bless sa inyo lahat.